Ayan po mga kabida, kila nahihirapan po ngayon, ano? Ito pong Marcos admin para sagutin po itong petition po ni Attorney Vic Rodriguez at Kong Ungab dito ho sa constitutionality at legality po ng 2025 General Appropriations Act, ano pa na? Hanggang ngayon po, instead na mag-submit po ng kanilang comments batay doon ho sa instruction po ng Korte Suprema, humingi pa ng 5 days extension, ano? Ito pong si Solicitor General Minato Guevara, ano po mga kabida. Siya kasi yung abogado po ng gobyerno, ano? At inatasan po na sumagot po dito sa petition po, no? For certiorari and prohibition po mga kabida na i-file ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab, ano pa. Dito sa balita ng The Philippine Star, ito po, nababasahin ko po mga kabida. Solgen seeks more time to reply to Supreme Court on 2025 budget case. Ano? Yun yung headline po ng The Philippine Star. Ito, babasahin ko po yung kanilang balita po mga kabida. No? The Office of the Solicitor General said it has requested the Supreme Court for an extension to respond to the petition against the 2025 General Appropriations Act or GAA. No? The OSG, which serves as the government's legal counsel in the case, filed a motion for an extension of time to submit its comment before the High Court on February 21. Okay? Actually, last Friday, ano, mga kabida. Ang sabi po dito ni Solgen Guevara, although the draft of the said comment has already been finished, it is still undergoing further revision and or correction before it can be filed, the OSG's motion said. So meaning, hindi ho sapat yung time, yung 10 days na binigay po ng Korte Suprema mga kabida para ho pasagutin po itong Kongreso at saka ito pong Executive Department, ano po, na? Kung tutuusin, kung kampante po yung Marcos admin, na wala hong problema yung kanila kong GAA, bakit ho kailangan pa po ng 5-day extension, ano? Okay, actually, yung 10 days, sapat na yun no? Sapat na yun sana kung feel po nila na wala hong problema yung GAA 2025, ano pa, na? Now, ano kayang ibig sabihin po dito, no? Nahihirapan kaya ito pong Marcos administration na sagutin po ito? Okay? Tsaka pangalawa, yung Korte Suprema po mga kabida, hiniling po sa kanila, no? Na mag-submit po ng original copy of the General Appropriations Act. Okay? At saka ito pong enroll bill, ano? Kasi yun yung hiningi po, no? Ni Attorney Vic at saka ni Congressman Sid Ungab sa Korte Suprema to subpoena these documents, ano? Dahil ho, ang kanilang aligasyon, yung enroll bill po daw mga kabida, may problem, ano? Kumbaga, yung grounds na may mga blank items doon ho sa BICAM report, titingnan po nila kung yung enrolled bill ba ay may supplement na po, ano? Meaning, filled in na po dito, ano? Okay? So, gusto nilang patunayan na yung enrolled bill filled in na after na-approve at niratify mga kabida ng BICAM, ito pong BICAM report. Kasi ho, kung tutuusin po natin, tingnan po natin yung flow po ng kanilang aligasyon, yung blank items na na-discovery po ni Congressman Ungab, doon ho sa BICAM report yung nakita, no? After ni-ratify daw ng both houses, no? Yung House of Representatives at ng Senate, ano? Now, kung meron man pong pag-fill in doon ho sa mga blanco, most likely, nangyari yon in between, no? After the ratification, then the submission, between the submission of the enrolled bill, okay, from the BICAM going to the Office of the President. Okay? Na problema kasi, doon ho sa live video po ni Attorney Vic Rodriguez,
nahihirapan daw itong Kongreso na maglabas po ng kopya, no? Lalong-lalo na po itong enrolled bill. Kasi ang sinabi po niya, meron po silang nakuhang mga information doon ho sa archive po daw ng House of Representatives na hanggang ngayon blanco pa rin yung enrolled bill, ano? Sabi po ni Attorney Vic Rodriguez. Kaya yun siguro yung rason kung bakit po humingi po ng extension, ano? So hindi natin alam, no? Hindi natin alam kasi ang sabi po ni Solgen Guevara, tapos na daw yung draft actually, no? Nasa process of revision na lang po sila at saka correction doon ho sa kanila pong comment, ano? Kung maalala po ninyo, nag-file po ng petition po itong grupo po ni Attorney Rodriguez at saka Congressman Ungab sa Korte Suprema, no, noong January, kung hindi ako nagkamali, noong January 2025, para questionin po itong General Appropriations Act, ano? Dahil ho nga, wala problema on the GAA itself, no? Wala problema doon. Ang kaso lang po, yung ginamit na basihan po, yung BICAM report, doon yung problema, no? Kasi ho, doon nga nakita ni Congressman Ungab yung mga blanco. Okay? Tsaka itong grounds po nila, no? Itong grounds na kailangan daw yung PhilHealth bigyan ng pondo. Kasi ho, ang ginawa po ng BICAM, binigyan po ng zero budget yan. Under the Constitution, dapat bigyan po ng pondo yung healthcare. Alright? Pati na po itong education, ano? Pati na po yung education. Nangyari po, mas malaki pa daw yung infrastructure project ng DPWH kaysa dito ho sa budget po ng Department of Education po, mga kabida, no? Although doon ho sa kanila pong sa pinirmahan po ni Pangulong Marcos na bill o yung batas na po, yung GAA, umabot mas malaki yung Department of Public Roads and Highways, dahil ho doon sa insertion po, mga kabida, ng budget po ng Philippine National Defense College, yung PMA, no? Yung mga institusyon na supposedly, mga kabida, hindi ho kasali dapat doon sa basic education, no? So yun po, no? So titingnan na lang po natin, ano, yung paghingi ho ba ng extension ng Solgen, indikasyon po ba ito na medyo nahihirapan po yung Solgen na sagutin po ito, no? Ito hong petition po ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab, ano? Okay? Para ho sa inyong mga comments, mga kabida, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida. God bless.